episode on love and joy. Discover the connection. Now, kung mapapansin po ninyo, parang kamakailan lang, no? Ngayon, nasa first quarter, halos patatapos na naman yung first quarter ng taon. Kaya nga ho, napakahalaga na wag ho tayong mabuhay sa kalungkutan at mabuhay sa sama ng loob. Di ba? Kaya nga, love and joy, yung ating pagmamahal ng Diyos sa atin, at ganun din ang ating pagmamahal sa Kanya, yun ang magdudulot ng totoong kagalakan sa buhay. Amen? And isipin nyo, sa ikli ng panahon na meron tayo dito sa lupa, pagkatapos nabuhay ka pa sa kalungkutan, miserable pa yung buhay, kawawa naman, parang sayang naman, di ba? Kaya pakisabi mo sa katabi mo, kaya huwag kang papayag na mabuhay sa kalungkutan. Ayan. Sige, sabihan mo, huwag kang mahiya. Sabihin mo sa kanya, kaya okay lang matulog ka. Basta mahalaga, masaya ka. Di ba? Biro lang. Pero totoo lang po, isang bagay yan na dapat nating maintindihan. Alright? Now, ngayon, inaayos pa kasi nila yung computer. Pero di bale, may kikwento ako sa inyo. Now, yaman nila, ito yung ating pinag-uusapan. Meron kikwento sa inyo. May isang mama, may mga pulis, nilagyan nila ng one-way yung daan. Hindi naman talaga one-way dati yon, no? Nilagyan nila ng one-way. Tapos, dumaan ngayon doon yung, Christian pastor pa, nagdadrive, dumaan doon. Hininto ngayon ng pulis, sabi niya, tabi mo, ganyan. Sabi niya, bakit po? Hindi niyo ba nakita one-way? One-way. Sabi niya, hindi naman one-way dito, nagdadaan ako dito eh. One-way nga, tingnan nyo, halika, bumabaho kayo, pinakita. Oo nga, one-way nga. Sabi ganon, paano po yan, sir? Di kailangan ko na ho kayong tikitan. Kailangan ba talagang matikitan? Alam nyo, kahit pastor yan, minsan natutokso din, di ba? Sabing ganon eh. Okay, sir, ganito na lang. Ano bang Tagalog ng one-way? 100. Yan, pwede na yan. Pwede na yan. Nung iaabot na nung pastor, biglang sabi nung pulis, pastor ba kayo? Sabi niya, oo, bakit? Born again ako eh. Hindi ako tumatanggap ng suhol sa Christian. No? Nakakahiya, di ba? Alam nyo, nakakatawa yan, pero sa totoo lang, parang ano ba to? Naglulukuhan ba tayo? Parang yung tayong mga scammer, yung tawag na dyan, highway robbery. Natanungin ko sa inyo, sino sa inyo nakaranas ng manakawan at maloko? Sino nakaranas na? Masaya ba? Siyempre, hindi masayang naloloko, hindi masayang nadadaya. Pero huwag kayong mag-alala, marami rin ang daya sa akin. Christian din. kaya normal na, parang kumbaga, wow, ayaw natin nadadaya. Ayaw nating nananakawan tayo, di ba? Kasi hindi maganda eh. Hindi siya mabuti na tayo po ay nananakawan, niloloko, nawawalan. Kaya ito po ay isang bagay na dapat natin maintindihan. Ganon din ang ating kagalakan. Bagamat ang Diyos ay, dahil sa kanyang pag-ibig, nagagalak tayo, nananakaw yan. Kaya yun ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Dito tayo magtatapos sa ating serye sa Love and Joy, as in Discover the Connection. Now, bakit we have to guard our joy? Kasi beware of joy robbers. Now, alam ninyo, ang heart ng Diyos para sa atin, maliwanag na sa continuation ng ating series. Sabi dito, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Ang heart ng Diyos, kaya niya inutos to eh. Dahil may joy tayo because of the love of God. Kaya lang, pwedeng nakawin yan. Kaya sabi niya, kaya inuutos ko sa iyo, magalak kayo sa Panginoon. Ba? Hindi ko sinasabing magalak kayo dahil sa mga nangyayari sa buhay ninyo, dahil sa mga problema ninyo. Hindi. Magalak kayo sa Panginoon. At inuulit ko, sabi niya, magalak kayo, inulit pa. Yan ay inuutos sa atin na magalak kayo. Bakit? Pwede mo bang utusan ng damdamin? Yaya nga, mali ang ating intindi. Yung rejoicing has nothing to do with our feelings. It is a decision, a choice to make na
ito, hindi ibig sabihin ng rejoicing, kaya namamali ang intindi ng iba, kaya naiinis sila minsan sa mga Christian. Yun naman problema sa Christian, mga toxic positive eh. Yung parang toxic positivity na parang kailangan masaya ka lagi. Yung masayang salita, hindi ibig sabihin tawa ng tawa. Kasi ang tawa ng tawa, na kahit may problema, ay kahit na mayroong namatay na yung tatay, may tama yun. Diba? Kasi yung pagiging masaya, hindi naman yung ibig sabihin tawa ka ng tawa eh. Hindi ganun ang masaya. Ang tao, pwedeng masayang umiiyak. Tears of joy. Naalala nyo? Mamaya makikita nyo pa yan. Pero ang punto kasi ganito, rejoice in the Lord. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, you are to be in the presence of God. Because in God's presence, there is fullness of joy. Kumbaga, once you are elevated or uplifted into the very presence of God, imagine niyo, you are now above your circumstances. Kasi alam mo that God is with you eh. Di ba? Biglang umangat ka ngayon sa iyong kalalagayan sa buhay. Now, tingnan ninyo sa application na to. Tingnan, paano nangyayari ito? Nung una pa lang mga preaching si Jesus, sabi niya ganon, blessed are the poor. Alam niyo yung Tagalog dyan? O anong saya ng mga aba sa spirito. Sabi niya, o anong saya sa mga, tingnan niyo, sa mga nagdadalamhati. Ha? Paano masaya nagdadalamhati? O anong saya sa mga mahinahon? O anong saya sa mga nagugutom at nauuhaw? Meron bang ganun? O anong saya sa sa mga maawain? Sabi nga, o anong saya sa mga dalisay ang puso. Now, balikan natin. Ano sinasabi niya dito? Pansinin niyo, laging may four. For theirs is the kingdom of heaven, for theirs shall be comforted, for they shall inherit the earth, for they will be satisfied. Sabi niya, for they shall receive mercy. Lahat pansinin niyo, pati ito, blessed are the people insult you. Meron ba namang masayang taong iniinsulto at pinipersecute? Sabi niya, ang sinasabi niya ito, for your reward in heaven is great. So ano sinasabi niya? Ang rejoicing na pagpili, meron kang hopeful expectation. Nakuha? Kasi kahit ito nangyayari sa akin, ito ang gagawin ng Diyos. Kaya hindi ka nalulugmok. Nakuha na yung difference? You can choose to rejoice in the Lord kasi naniniwala ako sa pangako ng Diyos. Naniniwala ako sa kakayanan ng aking Diyos. So bakit ako malulugmok? Hindi masamang magdalamhati pag namatayan ka, pero hindi katulad na nawalan ng pag-asa. Na parang, bakit mo kami iwan? Ba't wala na kami? Paano ng buhay namin? Mamamatay na rin ako. Eh di tulak mo, subukan mo. Pag hindi ba't mo ditulak? Di ba? Kasi hindi naman totoo yun eh. Yung rejoicing, parang nalulungkot ako. Pero one thing I know, one day we will see each other again. Kaya si David, namatay yung kanyang anak, bago mamatay, nag-aayuno, nakatarapa pa. So natatakot ngayon yung mga tao, sabihin sa kanya na namatay na. Nung namatay na, anong ginawa ni David? Tumayo, naligo at kumain. Sabi niya, bakit ganun ka? Nung buhay pa hindi ka kumakain, hindi ka sabi niya, malay mo maawa ang Diyos. Pinapanalangin kong siya, mabuhay pa. Ngayon patay na siya. Maibabalik ko pa ba siya sa akin? Ang sabi niya, paparoon ako sa kanya. O di, mayroon siyang hopeful expectation, one day we will be together again. Nakuha? Kaya we can choose to rejoice instead of killing ourselves to death na parang sa kalungkutan. Sabi niya, hindi ganon. Parang ganito. Si Jacob is a very good example. Now, Jacob loved Rachel kasi sabi sa kanya, anong gusto mong sweldo? Sabi niya, I will work 7 years for your younger daughter Rachel. Siya lang mapangasawa ko. Ano sabi ni Jacob? So Jacob served 7 years for Rachel and they seemed to him but what? A few days because of his love for her. Yan ang rejoicing in that. Alam ko niya, rejoicing in that particular kasi mahal ko yan imagine mo, because of my love for Jesus. Now, parang maikli lang lahat ng ginagawa ko. Parang walang pagod na dumarating sa akin. Why? Because there is a hopeful expectation. Nakuha? Andyan tayo? Para lalo nyo pa maintindihan, ganito. Sino nagmamaneho dito? Nagmamaneho? Okay. So, napansin nyo ba, halimbawa, kung kayo nagkotse, pag nagmamaneho galing sa Amerika at nag-drive dito, o kaya naging pasahero mo, anong reaction nila? Ay! Ay! Ano ba yan? Ang didikit! Di ba ganon, di ba? Bakit sila ganon?
Kasi hindi lang ma-expect na ganito yung nangyayari dito sa Pilipinas. Na biglang liliko ka na lang, biglang lulusot ang motorsiklong ganyan. Kung hindi naman, ano ba yan? Bakit ba ganyan? Di ba? Kinakabahan ka. Nung una, kahit ako, ganyan din na, nakakainit ang ulo. Di ba? Pero, bandang ulit, tika muna, ba't pa nag-iinit ang ulo ko? Yan na yung naging normal na kalalagayan dito. Kaya expected ko na yan. Kaya bago ako lumiko, expected ko na baka may lulusot dyan, di ba? Hindi ka na nagugulat, titigil ka na. Di ba? Hindi yung, tapos pag didikit, pag nagta-traffic, expected ka na magigit-gitan kayo, ganyan. Pagalingan kayo, di ba? Hindi ka na yung naiinis, nagagalit, natutuwa ka na, sige. Parang challenge na siya ngayon. Kasi meron ka ng expectation, nakuha. Pero kung wala kang ganong expectation, magagalit ka palagi. Kasi nga iniisip mo, hindi dapat ganyan. Kaya ganun din sa atin. Meron tayong problema, that's expected. But in the midst of our problem, I praise God, we can expect that our God is with us. Amen po? Kaya naman, ang blessing pa natin sa Diyos, ang heart ng Diyos, mag-ibasay ang kanyang mga anak. Hindi mo kaya, huwag kang mag-alala. Bibigyan pa kita ng kapangyarihan. Because he who believes in me, sabi ni Jesus, as the scripture said, from his innermost being will flow rivers of living water. But this he spoke of the Spirit, whom those who believe in him were to receive. Bibigyan pa tayo ng banal na Espiritu. Amazing! For the Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. So when Jesus Christ rose again from the dead and went up to the Father, He gave us His Holy Spirit. Ang problema, hindi natin iniintindi that we have that Holy Spirit in us who can help us to live a life with rivers of flowing with rivers of living water. Tuloy-tuloy. Yun ang nagbibigay ng galak sa atin. Kaya the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, di ba? Faithfulness, self-control. Naku po. Kaya imposible hindi lumabas yan. Kaya lang, pag hindi mo nararanasan yan, ang tanungin mo, baka wala ka kay God. Kasi andyan yung Holy Spirit. Kaya ang mga Christians, tinan nyo, noon sa Acts, and the disciples, look at the words, were continually filled, what? With joy. Again ako nakatikit ito, and with the Holy Spirit. Ang malungkot na reality ngayon, sa totoo lang, marami nagsasabing Christian, but they never understood what it means to be filled with the Spirit of God. Binigay sa atin ng Diyos yan. Yan nga ang distinction ng Christian sa hindi. You may proclaim or profess yourself to be Christian, pero kung walang Holy Spirit sa iyo, you are just having a religion. Kasi yung Holy Spirit, real yan. It's a person at work in every believers or followers of Jesus Christ. Nako, kaya nga inutos yan eh. Be filled with the Spirit. Do not get drunk with wine that leads to dissipation, but be filled with the Spirit. Kaya alam mo, kasi ang Holy Spirit will glorify Jesus. Kaya alam mo, itutulak ka ng Holy Spirit na iluwalhatiin si Jesus Christ. Kaya nga, ulitin natin, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Kaya ito ay utos. Kaya kaya na natin ito gawin. Pwede natin piliin. Hindi ko pipiliin maglungkot sa lalagay na ito. I can choose to rejoice because the Holy Spirit is with me and the Lord is with me. Di ba ang laking bagay nun? Ngayon, ano ngayon yung mga robbers na yan? So yan ang ating pag-uusapan. So guard your joy. Mabantayan natin. Now that is at work in us, now it is now our responsibility to guard the joy that God has given us. Paano? Sabi nito, parang WWC. Huwag niyo kalimutan ha, WWC, Wrestling World Council. Bakit naman ganyan? Kasi parang si Jacob, nung takot na takot siya, nakipag-wrestling siya di ba? Hanggang sa tumapang na siya, nawala na yung takot niya, go na siya. Haharapin niya si Esau, kasi takot niya, maiisaw siya Now, for us to guard ourselves from joy robbers, kailangan ma-identify natin yung mga robbers na yon. Tama? Kasi mahirap, yun ang pinakamahirap na ma-identify. Ito, nilinaw na ni Paul. Ano-ano yan? WWC. Worry. Sabi mo, worry.
Parang apat lang kayo. Ulit, worry. Yeah, wrong thinking. And covetousness. Ayan. So, meron ka ng idea, ito, babantayan ko yung sarili ko dito. Kasi bakit? Tingnan nyo ha. Worry. Pag-usapan natin worry. Sabi ng Bible, look at this. Be anxious for nothing. Diba? Doon pa lang sa simula, wag natin muna po be anxious for nothing. Parang inabi, wag kayo wag kayo mag-aalala. Yung word na anxious, divided minds. Many minds. Baga, ang dami mong iniisip na parang talagang walang gulong ka na. Yung word naman na worry, kamag-anak ngayon. Kasi, yung worry, yung nasasakal ka na sa dami mo nang iniisip ni hindi mo na alam kung ano gagawin mo. You already lost your control over the situation, kaya sobrang ang worrying, nasasakal ka na. Kaya sabi naman, kaya yung anxious, anxiety at saka worry, pareho yan. Maganda sana kung anxiety na lang, di ba? Anxiety, ganon. Kaso hindi. Imagine nyo, yung anxiety, listen to this, nagsisimula sa isip. Sa isip. Magkakamag-anak yan, wrong thinking. Pero simulan natin, sa isip magsisimula, maraming iniisip. Imagine yourself, nasa eroplano ka. Tapos, nandiyan na, nasa kayo, alapaap na kayo. Biglang sabi nung kapitan, nag-announcement sa intercom. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome to flight number 254. Sabi niya, non-stop from Louisville to Miami. The weather ahead is good, and we expect a smooth and uneventful flight. So just sit back and relax. Yun na, biglang, oh no! Biglang sumigaw na ganun. Ano kayang pakiramdam nyo? Sabi niya, relax lang ho kayo ha, maganda to. Oh no! Lakas pa naman sa intercom. Biglang tumahimik. Kung ikaw, nangyari. Nangyari, biglang sasabayan ng konting konting turbulence na ganyan, 7 minutes, tahimik. Sasabi ng kapitan, I'm sorry for the earlier scare. Well, the flight attendant came to me and gave me a cup of coffee and it poured out on my lap. Sabi niya, nabuhos yung kape sa aking lap. Kaya sabi niya, sana nakita niyo sana yung pantalon ko ngayon. So, just to appease them. Anong sinasabi nun? Minsan yung worry mo, kung ano yung tumakbo sa isip. Tama? And alam niyo, minsan ang isip na yan, salbayan Dumadami yan. Akala mo simple lang, pa, wala na tayong bigas. Bigas. Mamaya biglang parang may bubulang, pati ulam, pati gas, pati pambili, pati si mama, wala na. Dumadami. Anong nangyari? Wala pang katotohanan doon. Nakuha ninyo? Dumadami. Ganun ang nature ng worry. Kaya nga, ang problema, pag nagwo-worry ka na, nawawala na yung wisyo mo kasi wala ka ng kontrol Kaya ang dali mo nang magalit. Napansin nyo yung mga nanay at tatay na maiinitin ng ulo? Worried yan. Ngayon, lumapit pa lang gano'n. Pa, ano yan? Baon na naman! Kahihingi mo lang kahapon Di ba? Kahapon po, wala naman di kayo inabot Parang, kasi ang dami iniisip, ang dali magalit. Kaya surprisingly, bago siya sabing be anxious for nothing, ang unang talata na sinabi niya, let your gentle spirit be known to all men. The Lord is near. Tama? Halimbawa, naalala ko yung, nakayento ko na sa inyo, pero birthday. Nagluluto. Inimbitahan ako. Itong yung birthday, nakasigaw na nasigaw. Sinabi ko, patayin mo yung kana yung mga bisita, tutong yung kakain natin. Sinabi ko, galit na galit, sumisigaw. Tingnan ninyo biglang, eto na ako. Naririnig ko lahat yung sigaw na yan. Medyo malaki rin yung bahay Biglang sabi nung ma'am, andyan na si pastor. Hindi ba sabi ko sa inyo? Antayan ninyo. Tapos, ay pastor, kamusta kaya? Sandali lang, pastor Sabi ko sa inyo, yung pagkain niya. Ano pansin nyo? Yung word na yun, the Lord is near, kasama mo si God Kaya ka naiinit ang ulo, nakalimutan mo may kasama kasi God Akala mo solo mo lang ang buhay.
Kaya parang wala kang kasamang pumasan. Kaya nagkagalit ka, naiinit ang ulo mo. Buti sana kung ganun lang. Kaya nawawala yung saya natin kapag tayo ay anxious. Hindi lang yun. Hindi lang gentle. Tingnan nyo yung turo naman ni Jesus. Sabi ganon, for this reason I say to you, do not be worried about your life as to what you will eat, what you will drink, or not your body as to what you will put on in life more than food. Tingnan nyo dito. Look at the birds of the air. Marami sa atin, worried na hindi na natin napapansin yung mga ibon sa kalawakan, na hindi na natin naiisip, Lord, itong mga ibon na to, buhay pa rin, Ilang beses ko na ito tinirador, Parang, pag-isipan niyo mabuti, hindi sila nauub. Parang, ilagay niyo sa isip niyo. Minsan, sa sobrang worry natin, hindi na natin na-appreciate ang mga creation ng Diyos. Sa sobrang worry natin, hindi na natin ma-appreciate ang mga tao sa paligid natin. Kasi sabi ng Lord, look at the birds of the air. Hindi naman sila nagtatanim, hindi sila nag-aani, hindi sila nag-iipon. Pinapakain ko sila. Kaya minsan, kaya ang problema natin, kaya tayo worried. Kasi, hindi natin ginagawa yung ating responsibilidad. Kaya nating magtanim. Kaya nating mag-ipon. Kaya nating, mag-ani. Gawin natin, dapat natin gawin. Ano bang wino-worry ng tao? Pera? O bakit ka walang pera? Gastos ka ng gastos Sabi na mag-ipon ka din. Ano problema? Bakit wala ka na naman pera? Hindi ka nagtatrabaho. Alam nga naman dumating lang yung pera na hindi ka nagtatrabaho. Di ba? Iba naman, hindi mga estudyante, ba't ka nagwo-worry? May exam kami. Hindi ka nag-aaral. Kung nag-aaral ka, magwo-worry ka ba? Hindi. Yung iba kasi, kaya nagwo-worry, nag-aaral habang exam. Hindi pwede yun. Habang exam, nag-group study pa. Ano sagot? Ano ka ba? Magwo-worry ka talaga niyan kung papasa ka o hindi. Nakuha din nyo? Sa report, sa opisina, nagwo-worry. Hindi mo tinrabaho Talagang, ibiruin mo ba namang nanood ka ng K-drama? Ngayon, drama-drama ka ngayon, hindi ko alam gagawin ko. Kasi if we don't do our responsibility, for sure we will worry. Kaya sabi ng Lord, teka muna. Di ba, hindi ko ba sinasabi sa inyo na talaga, siyempre, sagot nyo lahat yan, hindi ganon. Ito pang karugtong niya, tinan nyo. And why are you worried about clothing? Observe how the lilies of the field grow. They do not toil nor do they spin. Sabi niya, yet I say to you that even Solomon in all his glory clothed himself like one of them. Now, tingnan niyo po. Si Solomon, kaya niya yan. Mayaman yan Kayang bumili ng gusto niyang bilhin. Matalino. Pero hindi niya kayang pagandahin ang sarili niya kapareho ng mga lilies in the field. You know what God is saying? Yung responsibilidad mo, gawin mo. Yung hindi mo kaya, andito ako. I'll take care of you. Di ba? Ako naman magpapakain sa'yo Naalala ko nung natanggal ako sa trabaho, ang nanay ko nasa Canada, pinuntahan ko siya doon kasi yun ang probinsya namin So umuwi ako. Nagsusal. Eto na. Kausap kami nanay ko, sabi ko, nanay ko, alam mo, nung namatay ang tatay mo, hindi ko maiisip paano ako mabubuhay. Kayong mga anak ko, siyempre may kanya-kanya na kayong buhay. Pero hindi ako pinabayaan ng Diyos miski minsan, sabi niya. Miski minsan, kita mo naman hanggang ngayon may pera pa ako. Totoo yun siya pa tumutulong sa mga anak. Sa amin. Siya pa nagtumutulong, nakakahiya minsan isipin, Nanay ko na may edad na, siya pa tumutulong. At alam niyo, nung nagkasakit siya, na stroke, 5 years bedridden. Ni 5, wala kaming ginastos para sa kanya. The Lord provided for her. Kaya nung namatay siya, mayroon pa kaming share na paghahati-hatian. Parang iniisip ko, Lord, hindi kayo nagpabaya. Ibig sabihin, minsan tatatakot na iba sa atin, paano na ako pagtanda? Bakit nung baby ka, kaya mo bang mabuhay on your own? Pinabayaan ka ng Diyos? Hindi. Nung nag-aaral ka, kaya mo mabuhay on your own? Pinabayaan ka ng Diyos? Hindi. Ngayon matanda ka na, nag-aalala ka pa, ipauwi ka na. Nakuha nyo, parang, huwag ka mag-alala, hindi kita pinabayaan nung bata ka, hindi pa rin kita pababayaan hanggang sa pagtanda mo. Dahil hanggat hindi ka tapos sa misyon na binigay ko sa iyo, hindi ka mamamatay. At ako magpo-provide ng kakainin mo.
Yun ang sinasabi ng Diyos. Kaya, you don't need to worry. Kaya balik tayo, kaya, do not worry then. Saying, ano kakainin ko? Ano iinumin ko? Ano susuotin ko? Tingnan ninyo, sa ibang translation, sa New Century Version, for those who do not know God, eagerly seek all these things. Yung mga hindi nakakilala sa Diyos, lahat ng kanilang gawin, yun ang inisip nila. Ano damit ko? Ano kakainin ko? For those who do know their Father, sabi niya, that you need all of them. Alam ng tatay mo na kailangan mo yan. Ako, tatay din ako. Hindi ko kayang matiis na hindi ko mabigay ang pangailangan ng anak ko. Di lalo na si God na holy at blameless and perfect Father. Ako, basta magtatay pa ako niyan. Hindi ko man kayang i-provide lahat ng kailangan nila, hindi ko pa rin matiis na kahit pa paano meron akong may ambag. Nakuha ninyo? Di lalo na yung tatay natin sa langit. Kung tatay natin siya, wala tayong dahilan na mag-worry. Pero kahit sinong anak, hindi naman natapos dyan eh. Tingnan nyo, karugtong. Ano sabi? Kaya seek first His kingdom and His righteousness. Hanapin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, lahat ng ito, damit, inumin, pati pagkain, ako na magbibigay sa iyo niyan. Okay tayo? Kaya lang, makukontento rin dapat. Mamaya pag-uusapan natin yan. Kasi iba, binigyan na ng pagkain. Nakakain na, busog na, naghahanap pa ng dessert. Pagsabi, kailangan ba talaga anak yung dessert na yan? Wala lang. Kung hindi na kailangan, kung busog ka na, okay na yan. Ano pa hanapin mo? Iba, gusto ng damit. Gusto pa, branded. Hindi naman masamang branded, pero bakit mo gustong branded? Di ba? Yung masanay lang tayo, bigay ng Diyos, okay na. Kahit sa amin, alam nyo, siyempre gusto natin healthy living, di ba? Lagi ako sinasabihan ng mga doktor, o kakain ka, organic, ganyan. Pero hindi ko naman masasabi sa tao, organic lang ang bibigay nyo sa akin, ha? Kasi nagbibigay sila paminsan-minsan eh. Alam nyo kung ano binibigay? Yung mga bawal, yung mga cake, ganyan, di ba? Yung tipong gusto ka nang mamatay agad. Ngayon, ito maganda. Sabi ko, Lord, paano ko ito iiwasan ngayon? Ayoko man kainin kasi kailangan healthy. Ito binigay nyo eh. Ito pinadala nyo sa tao, pinadala nyo sa akin. Cake. Anong sagot ng Diyos? Kung ikaw ay may trabaho, kahit laso ng makain mo, hindi ka maapektuhan. Hindi mo lang sasadyain kainin yung lason. Kasi pagpapakamatay na yon. Pero kung iyan ang pinrovide ko sa'yo, eat what is set before you. Kaya huwag mong sasambahin ang iyong kalusugan at ang iyong regimen. Ang sasambahin mo ako. Kaya magpasalamat ka. Huwag mo i-worry, baka magkasakit ako. Tsaka Lord, ang taba ko na. Huwag mo i-worry yun. Yung iba nga kain ng kain, hindi tumataba eh. Yun ang mag-worry ka dahil mamamatay yun. Naintindihan niyo ibig sabihin? Andyan pa kayo? Hindi ko sinasabing hindi tayo mag-iingat. Hindi ko sinasabi yun. Mag-iingat tayo. Pero, may mga chances na wala tayong control. In fact, ang worry is a control issue. Kaya tayo nagwo-worry kasi hindi na natin makontrol yung nangyayari. So we are playing God. Kapag tayo nagtitiwala sa Diyos at siya yung Diyos natin, then we have nothing to worry. Concern niya yan. Nagkakaintindihan? There was a time, sabi nagtatanong ko sa Diyos, Lord, parang kulang ata yung provision mo sa akin. Ang dami kong gastos. Di ayusin mo yung gastos mo. Check-in mo. Chichinek ko. Oo nga, ang dami kong mga subscription na hindi naman pala kailangan. Di tinanggal ko. Di nagkasya na ulit. Minsan, tuturuan ka naman ng Diyos eh. Pero, hanapin mo yung kaharian niya. Are you following? Andyan pa kayo? Kaya when we are afraid, put your trust in God. In whose word I praise, in God I put my trust, I shall not be afraid. Di ba? Ang sarap. Balik tayo ngayon ulit. Kinipicturean mo pa pala. Hindi, kasi baka mag-worry ka, sabi mo, wala na. Alam mo naman mapagmahal din akong tao eh. No. Kaya kunan mo na agad. Okay na. Now, sabi ng Bible, be anxious for nothing. So ano nang gagawin natin?
Upo na lang tayo. Hindi. Everything, lahat, by prayer. Sabi mo, mag-pray mo. Ano ibig sabihin ng prayer? Sabihin mo sa Diyos. Basambahin mo si God. Yun ang word of prayer. Generic yun. Sabihin mo kay Lord, mag-pray ka, tumakbo ka kay God. Tapos supplication, banggitin mo sa Kanya specifically ano problema mo. Sabi mo, Lord, nagwo-worry ako, wala pa akong asawa eh. Di ba? Nagwo-worry ako. Anak, ba't ka nagwo-worry, wala kang asawa? 5 years old ka pa lang. Di ba? Parang gano'n. Sasabihin mo kay God, wala namang masama doon eh. Sabihin mo kay God. Tapos ito, sabi gano'n, and let your request, pero with thanksgiving, Lord, thank you ha, kasi hindi ko pa sinasabi, alam mo naman talaga yung pangangailangan ko eh. Pero sabihin mo yung concern mo. Tapos sabi niya gano'n, then let your request be made known to God. So ano ngayon ang request mo? Kunyari, Lord, nagwo-worry po ako sa kalusugan ko. So anong gusto mo? Gumaling? Yan, sabihin mo kung gagaling gusto mo. Sabihin mo yung request mo. Kasi iba ang nire-request, Lord, may sakit ako eh. Bigyan mo ako ng pang-ospital. Yun ang request mo eh. Di pupunta ka sa ospital ngayon. Tapos pwede mo namang request, Lord, pwede niyo po ba akong pagalingin na wala na ospital? Pwede mo naman sabihin, i-request mo. I-request mo, hindi naman masama. Hindi ko siya sabing yun ang sagot niya lagi. Kundi, at least, alam mo kung ano yung ni-request mo. Sa halip na mag-worry ka, sabihin mo na lang kay God. Tama? Sino dito nagwa-worry? Be honest, huwag kayo mahiya. Sino nagwa-worry? Okay. May oras ka mag-worry. O di may oras ka mag-pray. Tama? Sabihin mo kay Lord, mag-pray ka. Lahat ng alam nyo ba, would you believe, lahat kong pinagpe-pray, bago mag-preach, Lord, nagwo-worry ako doon sa tao na tutulog lagi. Sinasabi ko, Lord, yung tao na to, itong mismo to, baka may sakit siya, pagalingin mo. Hindi ko sasabing, kunin mo siya, walang ganon. Pagalingin mo, baka may sakit. Di ba? Baka laging pagod. May mga tao kaya natutulog, huwag niyong husgahan. Baka may karamdaman. Dapat ka concern kayo, bakit ito hindi na umiimik? Di ba? Pagpe-pray nyo din. Kaya, isang bagay na napaka-importanting ating titignan. Kaya naman, sabi ng Panginoon Diyos, sabihin mo. Now, how would you know that you have prayed? And the peace of God. Napaka-importante yung kapayapaan ng Diyos, which surpasses all comprehension. Maaring wala pang nangyari sa sitwasyon mo. But surprisingly, there's a peace na parang wala na yung issue sa'yo. Wala na yung concern na yun, nabigay mo na sa Diyos. And sabi nga doon, will guard your heart and mind in Christ Jesus. Ano nangyari? Yung puso mo, yung isip mo, nabantayan na ng kapayapaan ng Diyos, at ang isip mo nakatuon na kay Jesus. Kasi the reason why we lose our control, the reason why we get anxious, the reason why we get worried, kasi nawala na yung isip natin kay Jesus. Nandun na tayo sa sitwasyon, nandun na tayo sa mga pinagdadaan nating problema. Kaya sabi ng Lord, once you pray, bumabalik ka sa presence ni God at yung isip mo, bumabalik na kay Jesus. Are you following? Pag bumalik na kay Jesus yan, nagkakaroon ka na ng kapayapaan. At doon, bigla kang magpapasalamat because that is the will of God in Christ Jesus. Di ba? Kaya, huwag kang titigil. Kaya ba kasi nag-pray eh. Lord, yung anak ko po, hindi pa umuwi. Ano ba yan, Lord? Huwag kang titigil hanggat wala kang kapayapaan. Minsan, yung kapayapaan na yun, dadaling ka ng Diyos sa kanyang salita eh. Kaya, eto na. Now that your mind and your heart is focused on Jesus, ito naman ang ating responsibilidad. Yan ang role ni God after praying. Ito naman ang responsibilidad natin. Bantayan natin from wrong thinking. Di ba? Tingnan nyo. Ang sabi, finally, brethren. Di ba? Yung isip mo na kay Jesus na. So it's now up to us, sabi niya, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there's any excellence and anything worthy of praise, dwell on these things. Yung word na dwell, keep on meditating on these things. In other words, binigyan ka na ng kapayapaan ng Diyos. Are you following? Now, nakatuon na yung isip mo kay Jesus. Kaya naman, panatiliin mo ngayon yan nakatuon kay Jesus. Dahil yun yung part natin. Babantayan natin ngayon yung ating isip. Kasi anxiety sa mind.
Nakuha ninyo? Worried. Kaya babantayan mo na ngayon yan. Kaya anong dapat nating iniisip? Sabi ni Lord, tinayan, liwaliwanag naman. When you say dwell, ito sinasabi niya, you are to reason, parang tinalabanan mo yung utak mo. You are to calculate, you are to ponder. Ibig sabihin, minimeditate mo, pinag-iisipan mo ng mabuti. You meditate, you deliberate. Alam nyo, minsan makikipagtalo ang sarili mo. Sabi ni Lord, ganito, pero bakit ganito nangyayari? Nagtatalo ka ngayon. You have to process kung yun nangyayari sa'yo. Tama ba? Are you following? So, disiplina yan. Kasi nga, tayo gagawa niyan. You are to dwell on this thing, sabi ng Lord. So, anong gagawin natin? Anong batayan natin? Paano pag nakipagtalo na? Ito sabi ng Lord, whatever is true. Remember, yung heart natin at mind, nakatuon kanino? Kay Jesus. Kasi the peace of God will garrison your heart and mind in Christ Jesus. Babantayan niya yan. So, it's now up to you. Baka naman tumakas ka dyan sa garrison na yan. Nakuha mo? So, kaya kailangan dito, you focus again, laging kay Jesus. Whatever is true. Ano yung true? In the light of Jesus. Nakuha? Hindi, mali yun eh. Mali intindi nila sa akin eh. Kailangan patunayan sa kanilang mali sila, tama ako. Hindi ganoon. It is about, kasi magwo-worry ka pa rin dun eh. It is about Jesus. Ito ba, kung ito totoo tungkol kay Jesus, then I'll stand on it. Kasi magbubulong ang diablo ng mga kasinungalingan. Sabihin niya sa'yo, totoo ba na hindi ka pababayaan ni Jesus? Di ba? Minsan, totoo ba si Jesus? Magtatalo ngayon yan. So, papaalala mo, hindi. Sinabi ni Lord sa akin to ganito eh. Nangako siya, naranasan ko yan in the past, ganito. Doon nakikipagtalo ka. Are you following? So, you need to keep your mind on Jesus. Nasabi nga rito, whatever is honorable. Whose honor? Your honor? Our honor? Pag ganun ang ating basis na pinagtatanggalan, kailangan ko pagtanggol ang sarili ko, reputasyon ko nakataya. No. Is this honorable to Jesus? Nagkakaintindihan? Is this honorable to Jesus? Kasi kung hindi honorable kay Jesus to, okay nang hindi honorable sa akin. Naalala ko noon, mayroon ako mga tao gusto idemanda. Kasi sinisiraan ako eh. Didemanda ko to. So sabi ng Lord, kung didemanda mo sila, bakit? Kasi Lord, yung pangalan ko ay nasisira eh. Ano mas importante? Pangalan mo o pangalan ko? O nga no? Pangalan nyo. O, di wag mo sila idemanda. Kapatid mo yan sa Panginoon. Ganon. Pinunit ko ngayon demanda. Di ba? At alam nyo, after several years, ayun, si Lord na nagpatunay na siya ang kasama ko. Nakukuha niyo ibig sabihin? Kaya, minsan naghahantay ng mga kakampi. Alam mo, sinisiraan ako dyan, Wag na. Hindi mo naman tungkol sa honor mo to eh. Sa honor ni Jesus. Kasi the more you try to keep your honor, nadi-dishonor si Jesus. Tama? Kaya yun ang sinasabi ng Lord. Kasi sabi niya, whatever is right. Ano yung right? Yung hindi kaliwa. Kaya huwag kang mangangaliwa. Layo. Tama din yun. Pero, ano yung right? Right in the eyes of God. Hindi right in our own rights. Hindi yung karapatan ko, ipaglaban ko. Hindi. It's about what is right in the eyes of the Lord. And tuloy niya dito, whatever is pure in the standard of God, whatever is holy or innocent in the eyes of God, whatever is lovely to Jesus, whatever is good repute, if there's any excellence, look at the words, worthy of praise of Him, dwell on these things. Nagkakaintindihan? Yun lagi nating iisipin. Lord, ikaw, total yung heart ko na sa'yo na. Kaya lagi kong isipin, Lord, kapag ako ba'y nagdududa, makaka-glorify sa'yo, it's not worthy of praise. Di ba? At hindi rin yan makatotohanan. Kasi hindi nagsisinungaling si Jesus sa kanyang pangako. Di ba? Kaya yun ang hahawakan natin. Now, paano natin ma-maintain yan? Ito, this book of the law shall not depart from your mouth. Lagi mo yang pag sinabing hindi mawawala sa iyong mga labi, kasi out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, mandaling salita, pinupuno mo yung puso mo ng salita ng Diyos. At bukod lang, sabi niya, you shall meditate on it day and night. Lagi mong pinag-iisipan. Yung word na meditate, para yan yung pagkain ng baka. Yung dinidescribe yung pagkain ng baka. Nakakita na kayo ng kumakain ng baka?
Sa mga hindi pa, parang ganito yan. Napansin yung baka, pag napunta kayo, nguya ng nguya yan. Kahit wala nang kinakain, nguya pa rin na nguya. Kasi ang style nila, pag nguya, lulunukin ng konti. Tapos ilalabas ulit. Ngunguyain na naman. Ang asim na nun, ha? Pero siyempre, hindi sa kanila dahil hindi naman tayo baka eh. Alam nila yon. So, ilulunukin ulit, ngunguyain na naman. Parang sinasabi ng Diyos, every time you read the scripture, pinag-iisip yung mabuti, paano to sa totoong buhay? Paano to sa larangan ng para makilala ko si Jesus? Ano ba yung sinasabi niya tungkol sa Kanya? Talagang pinag-iisipan mo ng mabuti. Mula sa salitang ito, ano sinasabi ni Jesus na dapat kong gawin? Ano ang dapat kong gawin? Naalala ko ganito ni Pastor Peter kanong umaga. Nung may nagsabi sa kanya na mayroon siyang cancer, noon pa, mayroon siyang cancer. Sabi niya, pinroses nila mag-asawa. Kung ako may cancer, mamamatay ako. Kay Lord naman ako pupunta. So patak matatakot, di masaya ako, tuloy na natin. Biyahe na tayo kasi yung pinro-process nila, meaning, kasi itong word of God na meron ko eternal life, minemeditate nila, ano yan sa totoong buhay? How does it affect me and in my decision making? Nakuha? Andyan pa tayo? So yun ang sinasabi dyan. Kasi sabi niya, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then, you will make your way prosperous and you will have what? Success. Yung idea, then He will give you discernment. He will give you wisdom. Nang sa ganun, you will be successful. Amazing, no? Kasi sa dami nating problema, nagwo-worry ka. And as you meditate on the Lord, yung mga actions mo ngayon, tuturuan ka na ngayon. Is it lovely? Is it true? Is it glorifying to Jesus? So hindi ka na kailangan daya, hindi ka na kailangan loko, hindi mo nakagagawa ng bagay na alam mong hindi magiging glorifying sa Diyos. But you keep on meditating on the Word of God. O, sino sa inyo nagbabasa ng Bible? Sino sa inyo natapos yun ang buong Bible? O, ulitin ko, baguhin ko ang tanong. Sino dito hindi nagbabasa ng Bible? Ulit. Sino dito nagbabasa ng Bible? Okay, yung di nagtaas, anong binabasa niyo? Hindi kayo Bible ba to? Hindi ka sigurado eh. Now, yung hindi pa nagbabasa ng Bible, maaring ang dahilan, hindi pa kayo marunong magbasa, pwede rin yun. Pero ito isang bagay. If you are serious with God, He will teach you what to do. Nakuha? He will teach you what to do. But if you are serious to know what is pleasing to Him and you want to be freed from wrong thinking, meditate on His words. Kaya targeting nyo, matapos yung Bible. Alam nyo, yung iba sa inyo napoprostrate, di ba? Ay, hindi ko na naman natapos ngayon. Sa susunod na lang ulit. Hanggang numbers lang ako. Tuturuan ko kayo. Meron kayong, di ba? Bible parang kalendar. Kung saan kayo natapos, natigil kayo halimbawa, balikan nyo ulit. Matatapos nyo rin yan. Siguro after 10 years, tapos nyo na. No, I'm just kidding, but if you are serious that you really want to know Jesus more, you ask God, Lord, speak to me and reveal yourself to me because I want to know you more. Ito po, hindi sa pagmamalaki, I read the Bible 2.5 times a year with different translations. Nagkakaintindihan tayo. Kaya 3 translations sa isang taon, 2.5 times. And I praise God. Dahil the more I get to know God, the more I get to know Jesus, lalong tumatapang ang aking, yung tapang ng buhay ko at natututo akong magmahal at manatiling nagagalak. Naintindihan? Andyan pa kayo? Di ba? Alam nyo, pag tumatanda ka na, sa totoo lang, nagbabago ng maraming bagay. Pati pabango, puting bulaklak na. Dati, kahit, di ba, may parang paano-ano pa Giorgio Armani, mga ganun, no ba? Ngayon, white flower lang. Pwede na. Pasensya na kayo kasi nahihilo po ako kaya naglalanghap-langhap ako na parang ako nanginginig pag hindi din ako. Joke. Pero balik ko tayo dito. So, the point is this. Hindi natapos. Tingnan nyo, kung bakit sabi ko, you need to keep on learning. Hindi natapos. Kasi the things you have learned, you need to keep on learning, receiving and hearing and seeing in me. Look at what the word. Practice these things.
Kasi hanggat hindi mo pinapractice yung word, yung minemeditate mo, hindi mo pa yan alam. Di ba kasi sa atin, sa ating education, parang Greek way of education tayo. Pag na-graduate ka na, alam mo na yan. Sa Hebrew way of education, hanggat hindi mo ginagawa, hindi mo pa alam. Kaya sila, OJT talaga sila. Kunyari, ang daming graduate na accounting. Mapapasa pa sa board exam. Pero pagdating na sa actual na trabaho, hindi alam ginagawa. Sa totoo lang. Kasi marami na ako na-encounter na gano'n. Sabi nila sa akin, accountant po siya. Ganon, tingnan ko. Tapos mag-meeting, tingnan ko yung financial statement. Ano to? Parang tindera lang to sa palengke. Hindi ko minamalit. Kaya lang yung tindera sa palengke, mayroon silang parehan ng pag-record. Pero sa accounting, may specific standard din yan. Kaya ko nasabing ganon, kasi parang siya, practical niyang ginagawa, pero hindi ayon sa standard na maiintindihan ng BIR, maintindihan ng mga financial analyst. Kaya parang sa palengke ito Di ba? Nakuha nyo, ulitin ko, hindi pang insulto yun Pagka-comparison lang yun ng, kumbaga kahit sa driving, meron marunong mag-drive, pero pagda-drive nila, yung tipong hindi nag-aral. Pumasa sa exam, kasi pwede naman, kasi naalala ko, minsan nag-exam ako, okay, true or false ito time pressured. Okay? Number 1, true. 2, true. Ano yan? Kaya pala dami po kapasa dito sa exam Kasi sinasabi rin sagot. Diba? May ganon. Hindi ko alam kung saan kayong nag-apply pero doon sa pinag-applyan ko nung una, ganon ang na-experience ko. Kaya pasado rin ako. Yan ang isang malaking parang nakakatuwang experience. Pero yun ang sinasabi ko, hanggat hindi mo ginagawa, hindi mo alam. Tama? Okay. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, ito ngayon, the moment na na-experience mo na-practice mo na, look at the words. And the God of peace shall be with you. Yung una, peace of God lang Ito, God of peace mismo ang kasama mo. And obviously, in God's presence, there's fullness of joy. Dahil tama na yung isip at yung isip na i-action na. Kaya maraming tao, we want deeper teaching. Anong klaseng deeper teaching bang hinahanap mo? Ito ang deeper teaching. Yung turo, hindi lang nagstay dito sa isip. Umabot sa paa at kamay na kung saan na ilalakad mo at na igagalaw. Yun ang deeper teaching. Nakuha natin? Kaya totoo na hindi mo lang sabi, si Jesus tagapagligtas ko. Hindi, alam ko, tagapagligtas ko siya. Hindi lamang sa eternity, kundi kung niligtas siya ako sa eternity, then He can also deliver me from my present predicament, my present problem, my present vices, my present issues, kasi my God is my Savior. Are you following? Kaya doon lumalawak. Now, ito na po, kaya pwede mo nang sabihin sa sarili mo, kasi yung sarili natin, nakikipagtalo yan Sabi natin, basta hindi ako naniwala, why are you despair of my soul? Hoy, ba't ka ba nalulungkot? Pwede ba magpuri ka sa meron kang sabi niya, ba't ka ba nababagabag? Umasa ka sa Diyos. Don't allow yourself to talk to you. You talk to yourself, telling Him about the Word of God. Nagkakaintindihan, ngayon lang, pag gagawin mo yan, huwag mo lang laksan. Kasi baka may naglalakad, ano ka ba? Bakit ka ba ganyan? Baka bigla kang kunin at daling ka sa Mandaluyong. Di ba? Ito, yung pagtatalo na parang kinukonvince mo sarili mo, magtiwala ka kay God. Diba? Ang daming ganyan sa Psalm. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Sinasabi niya sarili niya, uy, pagpalain mo si God. Don't forget your benefits. Di ba? Sinasabi mo sarili mo kasi hindi lagi tayo pagdating dito parang, wow, I speak the name of Jesus. Lagi ganun. Hindi naman laging ganun Minsan parang, Lord, bakit parang hirap na hirap ako magpuri sa'yo? Kaya sabi mo, ano ka ba? Ba't di ka nagpupuri? Magpuri ka, hope in God. Nakuha ninyo? Kaya po sakali lang may narinig kayo nagaganyan dito. Intindihin nyo na lang. pero you can convince yourself by telling yourself, come on, you trust in the Lord. Di ba? You trust in God. Now, paroodin po natin ang testimony nito para makita natin how it is being applied sa kanyang sariling buhay. Si Ate Ruchi. I was not a good wife because I brought unforgiveness, bitterness, and anger from my childhood and my broken relationship with my family into my marriage. I mistakenly believe I was justified in holding on to these emotions, but they poisoned my heart and relationships.
These lingering family issues damaged my marriage, my husband, and my ability to love the Lord. I assumed I knew Jesus because I prayed the prayer of acceptance, but my life showed no real change. I had a misguided belief that my happiness depended on changing my circumstances rather than my heart. So 4 years into the marriage, I left my husband thinking I would find happiness. Instead, I found misery, loneliness, and chaos. So while I was in medical school, I thought visiting my husband on weekends would ease my pain, but it only led to more fights. I blamed him for our failed marriage, not realizing the real problem was within me. The church encouraged him to keep the door open for reconciliation. So when I asked why he allowed me to come over despite the conflict, he said it's because he couldn't bear the thought of me spending eternity in hell. That he was the only link that I had to the church, and apart from the church, I would be lost. So after 4 years, I returned to my husband, not out of love, but out of fear of God, knowing that God hates divorce. My heart was still clouded with the wrong mindset. And JP accepted me back, not because he felt love, but in obedience to Christ. He had heard an inner prompting which said, "This is your opportunity to destroy someone or build someone up. How can you not forgive when you yourself have been greatly forgiven?" Well, it took 2 more years, but I finally encountered the Lord in a Holy Spirit class that JP was teaching. I heard a voice say, "Your husband isn't your enemy. The enemy is yourself, Satan, and the world." I resisted, insisting JP was my enemy. But God repeated, "No, Ruchi, your enemy is yourself, Satan, and the world." And at that moment, my eyes were opened. I realized my wrong mindset, thinking that JP was the problem, was blinding me from the truth. I felt a deep need to change and follow Christ. I started reading God's Word and attending every Bible study and retreat that I could. The Holy Spirit showed me the many ways I needed to change. Our marriage didn't transform overnight. It took years for me to shift my focus from JP to the Lord. I still struggled with unforgiveness, which was the barrier to my relationship with God, my parents, my husband, and others. So in 2019, we attended Bruce Wilkinson's 70 by 7 seminar on forgiveness. I knew this is what I needed. And JP later recounted that at one point, he saw me crying uncontrollably. He knew I was finally having the breakthrough I had long needed. That day, I forgave my parents, JP, and 25 other people. I realized I had been withdrawing from those I hadn't forgiven. Well, this came at a perfect time. I was about to turn 50 years old and was anxious about my parents' visit. But by God's grace, the visit went well. And when they left, something miraculous happened. God restored all the love I had for my husband. He placed in me a deep desire to pray for our marriage. Until then, my prayer had been, "Lord, change JP." But God corrected it. "Lord, change me first." This was the prayer that God answered. Forgiveness freed me from spiritual bondage and allowed me to grow into the person that God intended me to be. When I released my bitterness and resentment, God restored the joy that the locusts had eaten. He unleashed the abundant life. He promises in John 10:10, "The thief, the devil, comes to steal, kill, and destroy. But I came that they might have life and have it abundantly." So in what ways has God allowed me to experience the abundant life? Well, first, God has restored my marriage, and JP and I will be celebrating our 33rd year anniversary this April. Praise God.
And I can honestly say, I now super duper love my husband. I have a deep appreciation for him. He's so smart, so godly, and so cute. Because for years, I didn't see this. I now recognize that unforgiveness had been the barrier to truly knowing and loving God and others. And more importantly, my relationship with God has become vibrant and real. I know how much God loves me and desires for me to be conformed to the image of Christ. God speaks to me, He convicts me, He encourages me, leads me, and gives me wisdom. And I feel such freedom in joyfully obeying Him. Before, I was extremely reclusive, but after my spiritual release, God blessed me with wonderful friendships. I now enjoy fellowshipping, discipling, mentoring young women, and even playing badminton with CCF members much younger than I am. I am also privileged to speak and serve in Women to Women and to minister alongside my husband in retreats and counseling. From the most difficult wife to a wife who now cherishes her husband, only God could change someone like me. Truly, there's always hope and joy in Jesus. All glory to God alone. Amen. Amen. Biruin mo, dahil lang sa maling kaisipan, masisira ang relationship mo sa tao, masisira ang relationship mo sa asawa, dahil lang sa maling kaisipan. Kaya hubuti na lang, ang tamang kaisipan na ibalik siya sa Diyos. Ulitin ko hanggat hindi ka bumalik kay Jesus, hindi ka mag-iisip talaga ng tama. Kahit anong talino natin. Kasi wala tayong compass wala tayong guide, wala tayong parameters. Ano ba dapat? Sa dami ng mga kaisipan dito sa mundo, everything can influence us. Kaya nga, naalala niyo siya sabi sa atin lagi ni Pastor Peter, yung T-principle, ano yung iniisip natin, it will affect our feelings. Di ba? Kapag nag-iisip ka ng mga nakakatakot, talaga matatakot ka. Pero yung emotion na yun ang magtutulak sa'yo to act. Okay? Kaya naman, tayong lahat, ang angad natin, kasi we are in a warfare. Kailangan, sabi niya, we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons, yung ating pong armas for our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses. Sabi niya, we are destroying what? Speculations, yung mga maling kaisipan. And every lofty things raised against the knowledge of God. And we are taking every thought captive to the obedience of Christ. Yun ang ating hangad. Yun ang ating gagawin sa ating mga sarili. Hindi ka pwede, hindi totoo yan. Kasi hindi yan align kay Jesus. Nagkakaintindihan tayo? Kaya naman, ito po, ngayon alam na natin, mayroong worry, may wrong thinking, mayroon din yung pangatlo, covetousness. Ito napaka-crucial nito. Tingnan nyo sabi ni Paul, I rejoice greatly in the Lord that at last you renewed your concern for me. Indeed, you were concerned but you had no opportunity to show it. Siguro, sa karanasan ni Paul, yung nagsusupport kasi itong mga taga Philippi sa kanya. Ngayon, sabi niya, parang natigil for a while kasi siyempre nakulong din. Ngayon, sabi niya, pero nagpapasalamat talaga. Nagmasaya ako kay Jesus. Sabi niya, masaya ako sa Panginoon Diyos. Lalo na nung naramdaman kong yung concern niyo ulit. No? Kaya lang, binabantayan niya yung sarili. Nag-iingat siya kasi yung isip, pwedeng mag-isip ng masama Ano to, nangihingi na naman? Siguro nangihingi ito. Parang ganyan, di ba? Kasi sabi ni Paul, hindi. Just to make it sure. Kasi mga tao, sa mga naririnig dito, nagpipreach akong ganyan. Minsan iba-iba tanggap natin Minsan ang tingnan, na-mersional ito Parang ako tinutukoy nito. Na huwag kang mag-alala, hindi kita kilala. At kung kilala man kita, hindi ka akong iniisip ko. Nakuha ninyo? Parang, kumbaga, minsan may tendency na parang, siguro, pinatatamaan ako nito. Yung mga ganyan ba? Ngayon, ito po, isipin niya, kaya sinasabi ko na si Paul, nung sinusulat niya to, gusto ko maging malinis ang utak niyo. I'm not saying this because I am in need. Nakuha niyo? For I have learned to be content in whatever circumstances I am. Ako, natutunan ko nang maging kontento. Ngayon, ano ba yung kontento? Ano ba yung kabaligtaran ng hindi kontento? Yung hindi kontento. Kumbaga, kung ikaw ay kontento, yung kabaligtaran niyan, ito, sabi sa dictionary, covetous, greed,
envy, dissatisfaction, restless, discontent, yearning, jealousy, excessive, ambitious, and frustration. Kasi pag hindi tayo naging kontento, nako, sigurado yan, mawawala yung joy natin kasi mafo-frustrate tayo palagi eh. Paraging kulang. Kasi parang meron na naman kailangan. Kaya si Jesus, si God, noong pa man sa Old Testament, inutos na yan. Sabi niya, you shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his male servant, or his female servant, or his ox, or his donkey, or anything that belongs to your neighbor. Sabi niya, wag mong hahangarin. Now, ano bang ibig sabihin ng covet? Kasi, tingnan nyo akala ng tao, madaling intindihin yan eh. Pag kinovet mo yung pag-aari ng kapitbahay mo, kinuha mo, hindi na covet yon, kupet. Di ba? Ngayon, yung asawa, ginusto mo, kinuha mo, katulad ng ginawa ni David, kinovet niya yung asawa ni Uriah, hindi na rin covet yon, kabet. Nakuha? So, ano yung ibig sabihin ng covet? Ito yung covet, ang ibig sabihin nito, parang sobrang pagnanasa mo, to the point, ito na ako mo control sa'yo. Kunyari, meron siya. Kailangan magkaroon din ako ng ganyan. Kahit na, hindi naman yun ang kukunin mo, pero gagawin mo pa rin para makuha mo lang yun, para mayroon ka din. Di ba? Tuloy, yung nagko-control sa'yo, hindi na yung necessity, kundi yung sobrang desire, yung covetousness mo, ang nagko-control sa'yo to do something. Andiyan pa tayo. Kaya, tuloy, hindi tayo nakakapag-isip ng maayos. Kaya nga po, sabi nga ni Pastor Peter kanina umaga, comparison is the death of contentment. Sa tuwing lagi tayo nagko-compare sa iba, ay bakit siya may ganun? Ay bakit siya ganito? Wala na, patay na yung contentment. Kasi hahangarin mo ngayon ano meron yung ibang tao eh. Eh sabi ng Lord, you don't need to. Bakit mo hahangarin? Una sa lahat, iba ka sa Kanya. Iba yung pangailangan mo sa pangailangan niya. Iba yung kakayanan mo sa kakayanan niya. Iba yung responsibilidad na binibigay ko sa iyo sa binibigay ko sa Kanya. So hindi mo kailangan i-compare yung sarili mo dahil malaking kahangalan. Sabi nga ng Bible, ang i-compare mo sa sarili mo sa ibang tao. Kasi wala magkapareho. Kahit ako may anak akong kambal, hindi sila parehas. Tingnan niyo yung katabi niyo. Dapat nga magpasalamat kayo eh, na hindi niyo siya kamukha. Di ba, wag mo na ihambing. Kasi, ibig sabihin, hindi kami mass-produce. Importante kami lahat. Nakuha ninyo? Kaya, kapag tayo kumpara ng kumpara, ay talaga hindi tayo makukontento. Kaya sabi ng Bible, for this you know with certainty that no immoral or impure person or covetous man, di ba? Na talagang lahat ng gusto makamkam. Sabi niya, who is an idolater? Pagsamba rin para sa Diyos-Diyosan yun? Yes, of course. Kasi you should have no other God but Him. In other words, only God can satisfy us. Every human being has a God-shaped vacuum inside. Na hindi, minsan akala natin, pag nakuha ko to, sasaya na ako. Pag nakuha ko to, sasaya na ako. Hindi yan mafulfill ng sino man tao o anumang bagay. Kasi it's a God-shaped vacuum. Hindi mag-fit. Kaya ang dami na natin ginawa. Sabi ko, eto, pag napangasawa ko si Alma, nako, masaya na ako. Umalma. Lorna naman. O hindi na naman nakayanan. Si Pe naman. Suplada, ganun lang. Ay, nako, si Maria na lang nga. Si Maria naman. Hindi pa rin ako kontento. Si Mario naman. Lahat yan, nahahanapan mo ng paraan. Kasi hindi ka makontento eh. Parang you're looking for something that will fill up your God-shaped vacuum. Nagkakaintindihan tayo? Hindi sa pang-iinsulto or whatever. It is a reality of life. Minsan nakala natin, pag nakuha ko itong pera na to, sasaya na ako. Hindi ba katotohanan yan? Tingnan niyo si Jim Carrey. Noon siya po ay nagbigay, siya yung in-announce sa mag-award, sa Golden Globe Award. Sabi nga, Jim Carrey, two-time Golden Globe awardee, sabi ganon, o winner. Alam niyo sabi niya, nung siya po yung magbibigay ng award, sabi niya, thank you. Sabi niya, thank you. I am two-time Golden Globe winner, Jim Carrey. Sabi niya, and when I go to sleep at night, sabi niya, I am not just a guy going to sleep. Sabi niya, I am two-time Golden Globe winner, Jim Carrey. Inuulit-ulit niya, going to get some well-needed shut-eye. And when I dream, I don't just dream any old dream. No, sir. I dream about being
3-time Golden Globe winning actor Jim Carrey. Because then, pag nanalo na ako ng pangatlo, then, I would be enough. Sabi niya, it would finally be true. Sa kawakas, magiging totoo na. And I could not stop this terrible search for what I know ultimately won't fulfill me. Sabi niya, kahit na pangatlo, gusto ko na naman pang-4, pang-5, pang-6, hindi ka masasapatan. Kaya nga sabi ng Bible, if you cannot be enough with money, nothing else will be able to have you enough. Hindi talaga kakayanin. Kaya sabi ni Paul, binalikan niya, I am not saying this because I'm in need. I have learned to be content in whatever I am. Ano sinasabi ni Paul? Tuloy natin. Sabi niya, I know how to get along with humble means. Kahit anong sitwasyon, I know how to live in prosperity. Kasi maraming tao kayang maging mahirap, pero hindi kayang maging mayaman. Maraming tao, naalala ko sa Amerika, doon ang sweldo nila, yung sweldo natin ng isang buwan, nakukuha lang nila isang araw. Tapos nung naghihirap sila, I have no money, ang ganda pa ng damit. I have no money, I am broke. Sabi ko, kawawa naman to. Samantalang sa amin, no money? Matagal na! Di ba parang alam na natin, pero tingnan nyo, nung nagkapera na, doon na hindi alam. Nagkapera na, hindi na alam paano gastusin. Bibili na kung ano-ano, kahit hindi kailangan. Wala na, hindi na alam. Kaya nang bababae na, nang lalalaki na, kung ano-ano na ginagawa. Kasi hindi niya alam eh. Di ba? Ngayon, tuloy tayo. Sabi niya, tingnan nyo in any and every circumstance, look at the words, I have learned the secret. This is something that you should never forget. Yung contentment, yung maiwas ka sa covetousness, hindi yan obvious sa lahat. It is a secret that you should know and learn. Paano ka naging kontento? Secret. Di ba? Ibig sabihin, kailangan alamin mo talaga yung sasadyain mong alamin. Sasadyain mong matutunan. Kasi secret nga eh. Hindi yan madali. Of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. Paano? Ano yung sikreto, Paul? Hindi na, sirit na. Ito, I can do all things through Him who strengthens me. Unless you find your satisfaction in Jesus Christ, you'll never understand what satisfaction really means. Nagkakanindihan tayo. Kaya ang tao, habang lumalayo kay Jesus, lalo silang nafo-frustrate sa buhay. Because nothing else can ever satisfy our God-shaped vacuum. Because that is only fitting for God. Nagkakanindihan? Kaya sabi niya, nevertheless, you have done well to share with me in my affliction. Kaya, again, contentment is learned. Appreciating what you have. Being grateful and thankful, independent of circumstances, centered on Christ. It is not automatic. Hindi yan automatic. It's focusing on what you don't have. Kasi pagka hindi ka kontento, nag-focus ka sa wala ka eh. Sa halip na mag-focus ka sa meron ka. Laziness, complacency, grumbling, natamad, and having all you want and focus on self. Laging ano sasabihin na sa akin. We are hungry for yung ating mga comments ng ibang tao. Alam niyo ba, ang greed, hindi lang naman yan sa pera. Minsan, uhaw din tayo sa pansin. Kaya nga may KSP. Tama? Minsan, hindi ako pinansin nito. Minsan nga binati, nakaganyan, hoy, kamusta ka na? Tapos dire-diretso lang. Hindi ako pinansin. Ang yabang nun ah. Hindi niya alam na nabahin siya, tulo-tulo na yung sipon. Kaya nagmamadali. Naghahanap ng tissue. Hindi ka na naawa sa tao na yun. Hahanapin mo yung pampansin. Alam ka naman sabi niya, hi! Pag-isipan niya mabuti. Di ba? Kaya nga, nakafocus sa sarili. Minsan, alam niyo ba, ang dami ko nang napipigilang mga sinasabi sa preaching, alang-alang lang sa iba. Kasi uhaw sila sa pansin. Naulit tayo. Kaya sabi ng Bible, tingnan nyo, kung si Jesus ang sekreto, then make sure that your character is free from the love of money. Being content with what you have. Why? For He Himself said, I will never leave you. I will never desert you. Or I will never forsake you. Kung si Jesus, huwag kang matakot. Hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan.
Nakuha ninyo? Ang sarap pata. Sa buhay, kung sino yung kasama mo, yun ang nagbibigay ng tapang sa'yo. Kaya ito naman si Paul, sabi niya, kaya alam nyo yan, wala naman tumulong sa akin kundi kayo. Kahit nung panahon na yun, ganun pa man, itong pinapaalala ko sa akin kung bakit ako kontento. Hindi naman nyo binigay yan sa akin, kundi sa Diyos. Kaya it seeks for the profit which increases to your account. If ever tinulungan nyo ako, sabi ni Paul, kung ako lang si Paul, di naman nyo ako tutulungan eh. Pero dahil ako ay lingkod ng Diyos, tinulungan ninyo ako. Tama ba? Kaya hindi ko rin pwedeng sabihin, tumulong kayo sa akin ha. Hindi, si God lang ang nagbigay sa kanila ng ganong burden dahil sa kanilang pagmamahal kay Jesus. Hindi dahil sa pagmamahal na kay Paul. Naintindihan po? Kaya sabi ni Paul, hindi yan para sa akin kasi para ito natututunan ninyo na yung ginagawa natin is to be a blessing to people. Kaya sabi niya ganoon, remember the words of the Lord Jesus, that it is more blessed to give than to receive. Kaya nga sabi rin ni Lord, yung gumawa sa'yo, yung tumulong sa'yo, nag-welcome sa'yo, dahil sa pangalan ko, i-reward ko yan. Nakuha ninyo? Kaya sabi ni Paul, binalikan natin kay Paul, sabi niya, kaya yung binibigay ninyo, kung ako sakaling tinulong sa akin, aalagaan ko din yan. Kaya kontento ako, masaya ako dapat, hindi ako nagre-reklamo. Bakit? Kasi in-offer nyo yan kay God. A fragrant aroma, an acceptable sacrifice, well-pleasing to God. Worship nyo kay God yan eh. And at the same time, I'm also telling you, yung binigay ninyo, huwag nyo sabihin, nagbigay ako dyan. Kaya meron, bakit wala akong parking? Ako pa naman nagtatiles dito. Hindi, kay Lord mo binigay yan. Hindi mo binigay yan, parang advance payment ng parking. Dahil libre yung parking. Tama ba? Hindi, marami ako naranasang ganyang mga salita na narinig talagang galit na galit pa na bakit walang parking, ang gulo-gulo dito, tatayos naman ako dito. Di ba? May mga ganun tipo. Bakit hindi ako pwedeng umupo dito? May nakalagay na reserve. Nagtatayos ako dito. Hindi yan binigay para lang sa upuan mo. Makontento tayo sa Diyos, binigay yan, binigay natin sa Diyos. Nakuha? Kasi hanggat hindi natin nakikitang kay God yan, hindi tayo makakontento. Eto na ba ang gandang pangako ng Lord? Kapag naintindihan natin ito ang pangako ng Diyos. Hindi para sa lahat to. Para doon sa mga naintindihan lang, my life is on Jesus. My life is Jesus Himself. Kasi sabi niya, and my God will supply. Ano sabi? May ba? May? Will supply. Ano ibig sabihin yan? Sigurado, for certainty, all your needs. Tama ba? Tama ba yung dinig natin? Hindi ba, Sam? Pati ba ng pustiso kasama dyan? Basta kailangan mo. Naintindihan? Pagpapaayos ng ilong. Kasama dyan? Kung kailangan mo. Kasi na-aksidente ka, tanggal ang uling mo, kailangan mo. Anak ko pero kung gusto mo lang patangusin, dahil kailangan mo, dahil artista ka, pwede rin. Basta kailangan mo. Nagkakaintindihan? Ang sabi niya dito, according to His riches in glory. Halimbawa, si Bill Gates, nakita ka nangangailangan, binigyan ka ng $100. Yun ba yun? Hindi according to His glory, according to His riches yun. Kasi $100, ano yun? Barya lang yun. Pero si God, hindi kanya titipirin. Kasi according to His riches in glory. In Christ Jesus. Kung wala kay Jesus, iniinsulto mo si Jesus, hindi para sa iyo to. Para lang to sa mga na kay Jesus. Are you following? Now to God the Father, be the glory forever and ever. Amen. Hallelujah. Kaya before we end, pasensya na kayo, manood tayo ng isang pang testimony na it captures everything that we've talked about. Okay, ito po si Leonardo. 10 to 15 years ago, I noticed that I was slowly losing my eyesight. In our family, this is genetically inherited. So I thought to myself, it is best to prepare my family, myself, my children, my wife, for what is soon to come. So my two boys, I trained them how to take care of our pigs, since we also have a small backyard farm. And I taught them how to do the kapun of the piglets. I also taught them what medicines to inject when they get sick. So, and my daughters, I encourage them to learn how to manage the kitchen, how to cook. And my two boys even know how to cook the lechon. I prepare them for that so that when the time comes, they will be ready to
to face it together with me. I also taught them how to drive, even at a very early age, without license. They already learned how to drive the motorcycle and the car, and my eldest daughter. And my wife also learned how to drive. It was all for that preparation. And as the years passed, finally it came. I was not able to drive anymore. And my worries really started to sink in. My capabilities were slowly developed into insomnia, my worries. I was not sleeping. My best sleep was only for 2 hours a day for 2 years. And that was not yet the worst of it. When the time came that I cannot read and write anymore, since I was a teacher, so worry really started to sink in even more. My insomnia was now developed into a deep depression. So I was always angry, and of course, the one closest to the heat will be the first one to get burned. So that was my wife. She received most of the anger that I was expressing out from my frustrations. And still, that was not the worst of it. After some time, I started to hear voices in my head telling me to commit suicide since I was no longer useful and I have no purpose. No. But these voices inside my head was different from any voice because it would argue with me. I fought against it since I was a former seminarian. I did my best to pray all the prayers, memorized prayers that I learned. It was, to my surprise, that the voice would just laugh at me and would tell me, am I supposed to be afraid of that? So it was really very strange and very difficult for me since I really believed in what I was taught. I really had all my faith that it would really drive away all the demons that would disturb me. So it was just laughing at me. It was with me all the time to torment me every time I get frustrated. So as with many other nights, this time I thought to myself while crying, I did not pray my memorized prayers anymore. I said to God, Lord, my only hope will be to read your words in the Bible. But this won't be possible anymore since I cannot see. And if you will not help me, I might reconsider what this voice has been telling me for the longest time. So I prayed hard, I cried myself to sleep, not knowing whether God would help me or not. So the next morning, when I woke up, I asked my wife, Langga, maybe you can look for something in YouTube that would help me listen and hear something from the Bible. So she did. She looked for something or anything that she would be able to open. Accidentally, she opened CCF. We didn't know CCF back then. But I noticed that I've heard this Chinese guy in broadcast radio talking about Chinese characters, how it is connected to the Bible. So I listened. Then I noticed that these voices that was tormenting me was no longer there. So I was a little bit happy. But the reality is, I was still very depressed. I was still very worried for my wife, especially, since I will not be able to work anymore. For my children who will be entering college, 5 of them, pretty soon at that time. As always, CCF will always encourage us to join the group. I thought to myself, maybe it would be good to join the group since they can hopefully help us pray for our situation. When we joined the D group, my first D group leader, Brother Fred and Sis Myla, they introduced me to the Bible app since I told them that I wanted to have a Bible but I cannot read. So they gave me the Bible app wherein I can listen to it. One day while I was listening to the Bible, I have came across Joshua chapter 1, but this time it was
different. So Joshua chapter 1 says na Joshua son of Nun, my servant Moses is dead. Go and lead my people to the promised land. But there was this little voice coming into my head that told me, you change the name Joshua with your name and Israel with your family. I listened to it again and in my mind, change the name Joshua and your family with my name. And so it read, Junard, son of Leonardo, your previous life is dead. Go and lead your family to the promised land. As I was with my servants, as I am with my servants, so I'll be with you. Be strong and courageous. I will never leave you nor forsake you. Meditate on my word day and night. Turn neither to the left nor to the right. Only be strong and courageous. Have I not commanded you? Don't be afraid nor be discouraged. For I, the Lord your God, will be with you everywhere you go. These words, these promises of God, took away my depression. It gave me purpose, gave me meaning. I can be useful. I am not useless. I can be used by God. So please allow me to boast a little this time. Since it is said na if we are to boast, we have to boast on the goodness of God. So because of that, my family, every night after dinner, we would read the Bible. We are now on the 7th year doing this. We read the Bible and I would give a little sharing about what we are reading. And just lately, around 1.5 years, I am with a friend, a local pastor in our place. It is a different story by itself, no, because it was impressed to us by God that we would go and share the gospel to people in our place who are very old, bedridden, and to the sick. And we've been doing this for a 1.5 years, like I said. And we were part of the welcome ministry for some time. And we plan to join the next gen because we can make our children get involved in the ministry. While in Welcome Center, it will only be me and my wife. So we want our children to be part of the ministry. So next gen, we can do it as a family. So I hope we'll be able to have that soon. So that is how God has healed me, blessed me, and protected me from what was so difficult in my life. I used to be very worried about losing my sight, but I learned the true contentment does not depend on my circumstance or found in my own strength. It is the work of Jesus in me. Through Him, I learned to be content in every season. He supplies everything that I lack, giving me the strength to endure, peace to trust, and the joy to rest in Him. My contentment does not depend on what I have, but is based on Him. So I am Leonardo Bumungan Jr., person saved by the power of God's word. Thank you. Praise God. Hindi ho biro yung pinagdaanan ng kapatid natin na nawalan ho siya ng paningin. And talagang nakaka-depressed. And yet, as I've said, Jesus is our true contentment. He is our deliverer from worry and from wrong thinking. And alam niyo po ba yung anak niya recently graduated? Magna cum laude. Amazing. Praise God. Kaya mga kapatid, unless we ourselves experience God, na masasabi natin, oh, taste and see that the Lord is good. How blessed is the man who takes refuge in Him. Alam, minsan hindi lang ho yan sa isip. We must experience God. Sabi niya, oh, fear the Lord, you His saints. For those who fear Him, there is no want. Hindi ka mangangailangan dahil for sure, God will take care of you. And the young lions do lack and suffer hunger. But they who seek the Lord shall not in want in any good thing. Kung di man binigay ng Diyos, hindi siya mabuti sa atin. Pero kung kailangan natin at mabuti sa atin dahil mahal tayo ng Diyos, sigurado ibibigay niya. Ang tanong lang, have you really tasted God? Kaya masasabi mo rin sa puso mo, deep within your heart, whom have I in heaven but you? Besides you, I desire nothing on earth. O Lord, your nearness is my good. Nawala na rin po yung aking verses. Pero anyway,
Sa awa ng Diyos, memorize ko pa naman. Pero ito isang bagay na gusto ko lang maiwan sa inyo. Don't just be religious. Experience God. Kaya naman ang Diyos, hindi naman tayo pinagkulang. He knows exactly that we need Him. And He's always waiting for us to come to Him. Tayo pong lahat ay yumuko sandali at pumikit. Kapatid, napakabuti ng Diyos sa atin. And alam ko some of us here are worried in life. And sometimes we've been meditating with the wrong things in life instead of focusing our eyes on Jesus. Iba sa atin ay, we've been longing to have something. Iba naghahanap ng asawa. Hindi siya masama kung kailangan mo, ibibigay ng Diyos. Pero hindi natin kailangan hanapin. Iba sa atin naghahanap ng maraming pera. Hindi siya masama, pero kung kailangan, ibibigay ng Diyos. Kung hindi naman kailangan, hindi natin dapat dahil alam natin na kontento na tayo kay Jesus. And unless we are satisfied with Christ, we will always look for something else na hindi naman makakakontento sa atin. Kaya mga kapatid, be honest to God. Iba sa atin, pagod na. And sabi ng Lord, those who labor and heavily laden, come to me and I will give you rest. Learn from me, for I'm humble and meek. Take my yoke upon you. For my yoke is easy and my burden is light. Kapatid, be honest to God. Kung talagang sabi mo, Lord, pagod na rin po talaga ako. Trying my best to fix all my issues, my problems with my own strength and wisdom. But I need to come to you. Kapatid ko, ikaw yung kinakausap ng Diyos, just raise your hand to God. Well, Lord, ako po yun. Pagod na po. I need you, Jesus. I need you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Stop pretending. Be honest to God. Yes. Sige, huwag ko yung mahiya. Even dun sa nasa balcony, sa upper balcony, you come to Jesus and say, Lord Jesus, I come to you. I accept your invitation. Lord, inaamin kong pagod po ako. Inaamin ko po, Panginoon Diyos. Ang dami kong inaalala. Ang dami kong iniisip na hindi tungkol sa iyo, kundi tungkol sa akin. I'm so selfish. And Panginoon Diyos, marami akong hinahangad sa buhay na nakakalimutan ko, ikaw lang ang sagot. Kaya Panginoon Jesus, inaamin ko ang aking kasalanan sa inyo. At tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas at maging kasapatan ng buhay ko. Kaya Panginoong Jesus, pagharian niyo po ako. At pahintulutan ninyong mabuhay ako ayon sa kalooban ninyo, ayon sa palatuntunan ninyo. Kinukuha ko ang inyong pamato dahil batid ko ang iyong palatuntunan sa akin, ang higit na nararapat at sukat na sukat para sa akin. Na hindi ko na kailangan magkunwaring maging isang taong hindi ako disenyo para doon. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa pagbubukas ninyo ng aking mga mata at pagpapahintulot na ako'y magpakumbaba sa inyong harapan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And I pray, Father God, for everyone in this room. I pray, Lord Jesus, to strengthen every family we represent. Allow all of us, Father God, to experience you, Lord Jesus. At hiningi ko rin, Panginoon, patuloy niyo kaming samahan na mabuhay, na may kagalakan sa aming puso. Dahil ito ang ipinag-uutos niyo sa amin. At salamat po na dahil kami may pag-asa sa inyo at dahil kayo ang aming Panginoon, meron kaming lahat na dahilan para maging magalak. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Gia Custodio mula sa Big Singles Ministry at kasama natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Salamat po sa inyong mensahe ngayong araw. Kamusta po kayo? Mabuti mo din. Praise God po. Ayan. So, para po sa ating unang katanungan, base sa Philippians 4, verses 11 to 13, ano po ang pwede nating
natutunan sa postura ng pagiging kontento ni Apostle Paul ukol sa pagkakaroon at pangangailangan. Si Paul mismo nagsabi niya, I've learned to be content. No? Doon importante na willing ka to learn. At in fact, sabi pa doon, the secret, no? I learned the secret of contentment. Kailangan aminin natin na itong contentment is something na hindi ito normal. Ito ay isang bagay na may lihim. At ang lihim na ito ay nakadikit kay Jesus Christ. Kaya sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya naman, kahit anong sitwasyon, hindi na issue yung sitwasyon, kundi kung sino yung kasama mo. Di ba? Kasi kapag kunyari yung bata, kunyari yung isang bata, no? Takot na takot. Pero pag alam niya yung tatay niya, kahit di naman niya alam na hindi ba kaya ng tatay niya lahat ng bagay, kasama niya, nawawalan siya ng takot kung ito yung kanyang pinagkakatiwalaan at inaasahan na alam niyang ito yung nagmamalasakit sa kanya. Ganon din sa Diyos. If God is with us, sabi nga, who can be against us? Di ba? Kaya naman, si Paul, malakas ang loob niya kasi I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Salamat po, Pastor Bong. Para naman po sa ating susunod na katanungan, paano natin maprotektahan ang ating puso sa pagkukumpara ng ating buhay sa mga tao na mukhang meron na ang lahat sa mundong ito? Ayan. Una sa lahat, kailangan mo maintindihan na mula sa salita ng Panginoon Diyos that we are individually designed by God for a certain function. No? Hindi tayo pare-parehas ng role sa buhay. Kaya hindi mo pwedeng ikumpara yung sarili mo sa ibang tao. Pangalawa, yung meditation mo sa Word of God. Minsan, ang name-meditate natin, ano yung meron sa ibang tao? Lalo na ngayon sa social media. Nasusundan mo yung Facebook, yung Instagram, di ba? Ang dami ng mga na parang nakakainggit, sabihin, uy, buti pa siya meron ng ganito. Yung classmate ko, iba na yung buhay niya ngayon. Pero sa totoo lang, yung mga bagay na yun, pwede namang i-edit yun eh. Pwede namang yun ay panlabas lamang ng mga larawan, pero ang totoo lang pinagdadaanan hindi naman lang nasasabi at hindi mo rin malalaman. So sa halip na mag-meditate ka sa mga ganung bagay, i-meditate mo yung Word of God. Kaya sabi ng Bible, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you will be careful to do everything written in it. Then you will be what? Prosperous and have good success. Amen. Ang ganda rin po ng sinabi nyo kanina, no? Kung may time mag-worry, may time po mag-pray. Amen. Para sa atin naman pong huling katanungan, paano po ba natin pwede maranasan muli ang kaligayahan sa Panginoon pagkatapos ng mga pagkakamali o pagkakadapa dahil sa kasalanan? Ayan. Naalala mo, pati yung pakiramdam natin na parang nagkamali na tayo, nagiging worry yan eh, nagiging anxiety yan. And si David nagkamali. Talagang big time. Talagang nangalun niya na siya pa ang pinaka-mastermind ng pagkamatay ng asawa ng babae na hinagad niyang makasama. Anong sinabi niya? Kumbaga sabi ng Bible, pray, then supplication with thanksgiving. Let your requests be made known to God. Kung papansin mo si David, sinabi niya talaga, Lord, restore to me the joy of my salvation. Specifically, ni-request niya yung talagang gusto niya mangyari. Hindi lang siya humingi ng tawad, humingi talaga siya ulit na ibalik mo yung kaligayahan sa akin. And God answered this prayer kasi pagdating sa Psalm 32, blessed is the man whose sins has been not counted against him, di ba? Whose transgression is forgiven. Ang saya-saya niya bigla. So, doon makikita mo, babalik ka ulit sa ugnayan mo sa Diyos at magkaroon kayo ng magandang relasyon ulit. Kasi ang Lord naman, nagpapatawad sa atin, hindi the way we ask for forgiveness, kundi because of Jesus Christ who died and rose again from the dead. Amen. Salamat, Pastor Bong, sa pagsagot sa aming mga katanungan. And para naman po sa mga D-group leaders, tayo na't muli mag-power up. Ito ay 3-part series kung saan matututo tayo kung paano i-handle ang mga mahihirap ngunit mahahalagang pag-uusap. Next week, March 16, si Brother Peter Tanchi Jr. ang magbabahagi sa atin ng mga prinsipyo ukol sa usaping ito. Kita-kits tayo. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless.